شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa sa pinaka-importanting prinsipyo o asal na dapat nating makamtan ay yung prinsipyo na maghahatid sa atin ng kaginhawaan at magpapalayo sa atin sa mga kadiliman o mga bagay na tayo ay mapapalayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang prinsipyo na to ay ipapakita sa atin kung saan ang daang matuwid. Kung mabot ito ng isang taong mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak na siya'y magtatagumpay dito sa mundo at sa Yawmul Qiyamah. At ito ding prinsipyo na to ay mayroong pinakamataas na antas na dapat makamtan ng isang tumatahak sa daan patungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang prinsipyo na to ay ang pagkakaroon ng lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung ating tawagin ay rida. Marahil alam natin kung ano yung antas na isang zahid. Ang zahid, mga kapatid, ito yung mga taong tinalikuran nila yung makamundong pagnanasa, makamundong bagay. Mga ang inisip lang nila ay kung paano sila mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon din tayong mga tinatawag na nagkaroon ng takwa, mga muttaqin. Higit pa doon ay yung tinatawag nilang wara. Yung wara, ito yung mga taong hindi sila gumagawa ng mga kasalanan. Ito yung mga taong higit pa yung pag-obserba nila sa mga mustahab na mga gawain na itinuro ng Islam. Pangatlo, yung tinatawag nilang yakin. Ang yakin yung pagkakaroon ng katiyakan na mayroong nakakita sa ating mga ginagawa. Ngayon, itong tatlo na to, sinabi ng Imam Zain al-Abidin, alayhi salam, a'la darajatiz zuhd, adna darajatil wara. Ang pinakamataas na darajat o antas ng zuhd ay siyang pinakamaubang antas ng wara. Wa a'la darajatil wara, adna darajatil yakin. At ang pinakamataas na darajat ng wara ay siyang pinakamaubang antas ng yakin. Wa a'la darajatil yakin, adna darajatir rida. At ang pinakamataas na antas ng yakin ay siyang pinakamaubang antas ng rida. Maintindihan natin sa hadis na ito ng Imam Zain al-Abidin na mayroong pinakamataas na antas ang pagkakaroon ng lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, kung gustuin natin na magkaroon ng ma'arifa sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay dapat magkaroon tayo ng lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon sa Imam Sadiq alayhi afdalus salati wassalam, sinabi niya, inna a'laman nas billah ardahum biqada'illah. Katotohanan, ang mayroong yung mas maalam sa mga tao sa Allah subhanahu wa ta'ala, yung mas kilala nilang Allah subhanahu wa ta'ala ay yung mga taong may lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na ipinasya sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, kung gustuin natin marinig ang mga panalangin natin, yung mga dasal natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Imam Hasan alayhi afdalus salati wassalam ay nagbigay ng garantisado sa atin na kung sakaling magkaroon tayo ng lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan na ito ay walang duda na ito ay tutuparin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Imam Hasan alayhi afdalus salati wassalam, anad-damin, ako ay sabi na ay isang magagarantisado sa inyo. Liman la yahjisu fi qalbihi illa rida. May hindi nahaliw ang kanyang puso maliban lamang sa lugod ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay yad'u Allah fayastajaba lahu. Kung ano man yung hingin niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay sasagutin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, sa mga tao sa paraiso, marami mga binigay sa kanila ng mga gantipala.
Isa na dun yung pagpasok nila mismo sa paraiso. At yung pananatili nila sa paraiso ng magpakailanman. At sa paraiso na yun, mayroon din sabi nilang ilog na umagos. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat. Nangako ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga babae o lalaki na mananampalataya at sa mga babaeng nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Na paraiso kung saan ang ilalim nito ay mayroong tubig, may ilog na umaagos. Una, pangalawa, khalidina fiha, at sila dun ay mananatili dun abang buhay. Subhanallah. Then, ano yung pinakamalaking ganti pala na makukuha nila dun? Yung mga taong nasa paraiso? Waridwanun minallahi akbar. Ang pagkakaroon ng lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala ay siyang pinakamataas, pinakamalaking gantimpala na makukuha ng mga taong nasa paraiso. Maintindihan natin dito sa mga bagay na nabanggit natin na mayroong mataas na antas ang pagkakaroon ng rida sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba't minsan naisip natin kung makuha natin yung aproba ng isang taong pinakamamahal natin, naisip natin sa sarili natin na kahit ibigay sa atin ng buong mundo ay hindi natin gusto. Wala tayong kagustuhan na iba maliban lamang dahil nakuha natin yung gustuhin natin. Ganon din ang rida sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sakaling magkaroon tayo ng lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala, kahit ibigay sa atin ng lahat, wala tayong kinakailangan na iba maliban lamang yung pagkakaroon ng lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, paano natin masasabi na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nalulugod sa atin, nasisiyahan sa atin? Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay paano nagiging radi sa atin? Bago natin ito sagutin, posible ba ng Allah subhanahu wa ta'ala ay malugod sa atin o hindi? Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay Aliyul Azim. Sobrang taas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At minsan pa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ma'abadnaka haqqa ibadatik. Hindi ka namin nasamba sa nararapat na pagsamba sa iyo. Wa ma'arafnaka haqqa ma'rifatik. At hindi ka namin nakilala sa nararapat na pagkilala sa iyo. Sa madaling salita, hindi natin nakuha, hindi natin nakamtan kung ano yung dapat nakarapat-dapat na pagkilala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, yung pagsamba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, Aliyul Azim. Ngayon, paano natin masasabi na magiging radi sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Posible ba yun na maging malugod sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Mga kapatid, huwag tayong mawala ng pag-asa. Posible po na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay malugod sa atin. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay binababa niya ang expectation na sa atin. May inaasahan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit sa kukunting bagay na may pakita natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay malulugod sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon ating pag-usapan, paano natin masasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay magiging malugod sa atin. Tayo magbabagit ng ilang mga bagay na pwedeng dahilan na malugod sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Una, ay ang pagkakaroon ng iman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkakaroon ng paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon sa surah Mujadilah, ayat 22. Before ng surah Mujadilah, ayat 22, sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala na, ya ayyuhalladhina amanu. Hanggang sa dumating siya sa ayat na ito na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. Nung sila ipapasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala, itong mga mu'minun, sa paraiso, din, radiyallahu anhum wa radu'an. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nalulugod sa kanila, at sila din ay nalulugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang una, yung pagkakaroon ng iman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ang pagkaroon ng katiyakan at mi'nan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Makikita natin sa surah Fajr, ayat 27 hanggang ayat 28, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Subhanallah. O kaluluwang matiwasay, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, magbalik kayo sa inyong Panginoon ng nasisiyaan at nakasisiya sa Kanya. Ito yung pagkakaroon ng itmi'nan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, para makuha natin yung rida ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay magkaroon tayo ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Bayyinah, ayah 8, Bismillahirrahmanirrahim, radiyallahu anhum wa radu'an, dhalika liman khashya rabbah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nalulugod sa kanila at sila din ay nalulugod sa Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga taong may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. May isang riwaya galing sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam para makuha natin yung lugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ridallah fi ridal walid. Ang lugod ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa lugod ng inyong mga magulang. Kung sakaling ating gampanan ang pagiging anak natin, pagiging mabuting anak sa ating mga magulang at sila ay malugod sa atin, yun din ay magiging matuturing natin na nalulugod sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sikapin natin ng ating mga magulang ay gawan natin ng mga serbisyo na sila ay nalulugod sa atin. Dahil ang kalugudan nila ay yun din ang rida ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ibang dako, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَسَخَطَ اللَّهُ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ. At kung sila ay madismaya sa atin, ang ating mga magulang, yun din ang pagdismaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At maraming mga aya na tumutukoy paano natin makuha yung rida ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa kunti lang yung oras natin, ating babanggitin ano yung mga palatandaan na may rida sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa pinaka-importanting gawain na siyang daan para makuha natin ang rida ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yung magkaroon tayo ng masiyahan tayo kung sa mga bagay na kung ano man yung itinakdir sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mapait man sa atin o hindi. Kumbaga, pabor man tayo sa mga takdir sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala o hindi. Yun ang pagkakaroon ng lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Imam Ali alayhi afdalus salati wassalam, alamatu ridallah subhanahu anil abd, ang alamat, yung palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nalulugod sa kanyang mga alipin, ridahu bima qada bihi subhanahu lahu wa alayhi, ay yung magkaroon sila ng lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na ipinasya sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, against man sa kanila ito, pabor man sa kanila ito, o hindi. Kung ano man yung mangyari sa atin, ginawa natin yung effort natin, yung kakayan natin, nakuha natin o hindi, tayo ay nalulugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tayo ay nalulugod, ito yung alamat na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay naging radi sa atin. May isa pang dua na sinabi sa dua sahar dito sa buwan ng Ramadan. Inshallah, basahin natin itong dua sahar. Kung saan sinabi sa dua na to, Allahumma raddini bima qasamta li hatta la as'ala ahadan shay'a. Ya Allah, gawin mo akong nalulugod sa mga bagay na ibinigay mo sa akin hanggang sa hindi ako magtatanong ng kahit isang bagay. Yun ang pinapanalangin sa dua na to. Magkaroon to ng lugod kung ano man ang ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi pa ng Imam Sadiq alayhi afdalus salati wassalam, ra'asut ta'allah ar-rida. Ang pinakamataas, yung ulo ng paggawa natin sa kung ano man ang ipinag-utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagkakaroon ng rida, bima sana'allahu fima ahabbul abd wa fima kariha. May yung pagkakaroon ng lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na ito minsan ay kagustuhan natin o hindi natin kagustuhan. Yun ang tinatag natin na rida sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang panghuli,
ano yung pabuya o kaya ano yung gantipala naman para sa mga taong nalulugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, kung gawin natin yung mga paraan na ito, ano naman yung magiging gantipala natin kung sakaling tayo ay nalugod sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nalugod sa atin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yahdi bihillahi man ittaba'a ridwana subulas salam. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, una, pinapatnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nag-aanap ng kanyang magandang lugod tungo sa subulas salam. Yung daan na patungo sa salam, yung kapayapaan. Maraming interpretasyon ano yung kapayapaan. Ayon sa mga ibang pag-aral, isa sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang salam. So kung tayo ay magkaroon ng lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ipapatnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa daan patungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. At isa pang kaulugan ng salam ay yung pagkakaroon ng pagsuko sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung magkaroon tayo ng taslim sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa madaling salita, kung tayo magkaroon ng rida sa Allah subhanahu wa ta'ala, papatnubayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa daan na tayo ay mayroong taslim sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inang una. Pangalawa, yahdi bihillahi man ittaba'a ridwana subulas salam wa yukhrijuhum minad dhulumati ila an-nur biiznih. Subhanallah. Kung tayo magkaroon ng rida sa Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ipapalabasin ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kadiliman patungo sa liwanag. So sinong may gusto sa liwanag, sa kadiliman, yung mga kamangmangan? Kaya gusto natin yung mapunta tayo sa mga bagay na mayroong liwanag, yung nur ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi pa dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. At sila ay papatnubayan namin, yung mga taong may rida sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa siratal mustaqim. Hindi ba't sa araw-araw na pagsamba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, parati nating sinasabi, sa 10 bisis, sinasabi natin, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kung gustuin natin malaman kung saan ang siratal mustaqim, dapat magkaroon tayo ng lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naway sana'y naging maliwanag ito sa lahat. Naway pinapanalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay malugod sa atin at tayo din ay malugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. At tulungan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na sa buwan ng Ramadan ay magawan natin kung ano yung mga paraan kung saan nandun yung rida ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin.